Ang pagbabalik ni Greg sa kumpanya ay hindi naging maayos. Kinailangan niyang harapin ang matagal nang nakatagong tensyon na hindi kailanman nawala sa mga tao sa paligid niya. Ang muling pag-upo sa trono ng kapangyarihan ay hindi madali, lalo na nang harapin niya si Marge sa harap ng mga kasamahan. Sa malamig ngunit matalim na tinig, mariin niyang sinabi, ang Batangas Project ay dapat mapasa kanila. Para kay Greg, hindi lamang ito oportunidad sa negosyo. Ito ang susi sa pagpapalawak, patunay ng kanyang kakayahan, at huling baraha upang ipakita sa lahat na siya pa rin ang may kontrol. Sa likod ng kanyang mga mata ay nakatago ang takot sa pagkabigo, tinatakpan ng autoridad. Tahimik na nakinig si Marge, ramdam ang bigat ng hamon. Alam niyang hindi lamang ito tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa kanyang lakas, halaga, at pagkakakilanlan. Sa sandaling iyon, pumasok si Paulo sa usapan. Sa tinig na puno ng kumpiyansa, nangako siyang makukuha ang proyekto anuman ang halaga. Ngunit ang tunay niyang motibo ay personal. Sa kanyang isip, ang proyektong ito ang tulay upang mapalapit kay Marge at patunayan kay Greg na siya ang lalaking dapat pagkatiwalaan. Hindi lamang sa trabaho, kundi sa buhay ng kanyang anak na babae. Bawat hakbang ni Paulo ay nagbunyag ng kanyang layunin. Sinusuportahan niya si Marge sa bawat pagkakataon. Pilit na kumikinang sa mga mata ng kanyang ama. Ngunit sa likod ng kanyang mga pangako ay nakatago ang mas malalim na pagnanasa. Matagal na niyang pinlano na ang kinin si Marge. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili, wala nang ibang babae, si Marge lamang ang kanyang pinili. Ang determinasyong iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas, ngunit iyon din ang binhi ng nakatagong panganib. Samantala, sa katahimikan ng tahanan, hinarap ni Edward si Marge. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at babala. Mariin niyang sinabi, huwag maliitin si Paulo. Sa mga mata ni Edward, si Paulo ay hindi ordinaryong tao. Sa kanyang karanasan at pagmamasid, si Paulo ay isang nakamaskarang demonyo. Tinatago ang tunay na pagkatao sa likod ng mga ngiti at pangako. Nagulat si Marge. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon ang tingin ng kanyang kapatid sa matagal na nilang kaibigan ng pamilya. Kumulo ang salungatan sa kanyang puso. Tiwala laban sa hinala. Pagmamahal laban sa takot. Sa halip na pasasalamat, naramdaman niya ang inis kay Edward. Para sa kanya, tila binabasag lamang nito ang marupok na kapayapaang pinaghirapan niyang buuin. Nakita niya ang babala hindi bilang malasakit, kundi bilang panghihimasok. Unti-unting lumalim ang bitak sa kanilang ugnayan bilang magkapatid, at ang katahimikan ay naging mabigat, puno ng hindi mabigkas na damdamin at hindi kilalang emosyon. Nagsimula na ang paglalakbay patungong Batangas. Mabigat ang biyahe, mga titig na tahimik, mga tanong na hindi mabigkas, mga salitang nananatiling nakabaon. Pagdating nila, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad kay Marge. Nakatayo sa gitna si Randall. May hawak na bulaklak na buong paggalang ay inialay sa kanya. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga alaala ng nakaraan, mga sugat na hindi pa naghihilom. Hindi ito simpleng pagkikita, kundi pag-uulit ng nakaraan na matagal nang iniiwasan ni Marge. Ang tanawin ay hindi lamang yumanig sa damdamin ni Marge. Sa puso ni Marge, biglang sumiklab ang apoy. Hindi niya inakalang makikita si Randall sa lugar na iyon. Galit, selos, at takot ang sabay na sumiklab sa kanyang dibdib. Nilamon ng emosyon, muntik na siyang himatayin, nang hina ang katawan at bumalot ang dilim sa kanyang paningin. Mabilis na sumugod si Paulo upang saluhin siya. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Paulo ang lahat, iniisip lamang ang kaligtasan ni Marge. Sa loob ng kotse, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Marge, paulit-ulit na sinasabi, huwag kang bibitaw. Puno ng takot ang kanyang puso. Takot na mawala siya. Takot na gumuho ang lahat ng plano at pangarap sa isang iglap.
Nang marinig ang balita, nagmadali si Edward patungong Batangas. Ngunit nang dumating siya at nakita sina March at Paulo na magkasama, ligtas, at mas malapit kaysa dati, tumigil siya. Hindi siya lumapit. Sa kanyang loob ay kirot na hindi niya maipaliwanag. Isang pakiramdam ng pagkatalo, isang pagkaunawa na may mga bagay na lampas sa kanyang kontrol. Pagbalik niya sa tahanan, hindi niya maipaliwanag ang kanyang emosyon. Alam niyang lalo pang napapalapit sina March at Paulo. Isang kaalamang tumusok sa kanyang puso na parang matalim na patalim, paulit-ulit. Mahal niya si March, isang pagmamahal na hindi niya kailanman ipinahayag. Ngayon, tila huli na. Ang kanyang katahimikan ay unang naunawaan ng kanyang ina. Mahinahon siyang nagsalita, wala nang pangangailangang makipagkompetensya kay Paulo. Malakas si Edward sa sarili niyang paraan, may sariling halaga. Maraming babae ang maaaring umibig sa kanya. Ang kanyang mga salita ay aliw, ngunit isa ring bagong landas. Ang pag-ibig ay hindi maaaring pilitin. Ito'y dumarating mula sa sariling lakas at tunay na pagkatao. Nanatiling mabigat ang puso ni Edward. Walang salitang aliw ang makakapawi sa kirot sa kanyang dibdib. Sa bawat tahimik na sandali, sa bawat gabing nag-iisa, bumabalik ang mga tanong. Saan siya nagkamali? At paano niya kakayanin ang katotohanang ang mga minahal niya ay maaaring mapunta sa iba? Sa paligid niya, sina Greg, Marge, Paulo, Edward, March at Randall ay patuloy na umiikot sa kani-kanilang laban, lihim at pasya. Bawat isa'y hinihila ng mas malalim sa isang alon ng emosyon at dramang tila imposibleng takasan. Maging bago pa ang paglalakbay sa Batangas, nakabitin na ang hindi nakikitang bigat sa pagitan ni Paulo at March, parang babala ng paparating na unos. Sa isang tahimik na sulok ng bahay, hinarap ni Edward si March. Seryoso ang kanyang titig, mababa ngunit puno ng hinala ang kanyang tinig. Diretsong binalaan niya, si Paulo ay babaero, sinasadyang magtanim ng takot sa isip ng kanyang kapatid. Para kay Edward, hindi ito simpleng babala. Ito'y bunga ng matagal ng selos at pangamba, na baka maagaw ni Paulo ang atensyong minsang hinangad ni Edward. Pinaniwalaan niyang kung masisira niya ang imahe ni Paulo sa mga mata ni March, mapoprotektahan niya ang sarili laban sa kirot ng pagiging naiwan. Sa halip na takot, nadama ni March ang pagkadismaya. Mas masakit pa ang katotohanang ang ganoong salita ay nagmula mismo sa kanyang kapatid na si Edward. Hindi niya inakalang magsasalita ito ng bagay na nagpapakita na mas mahalaga ang sariling galit kaysa sa kanyang kapakanan. Bumagsak ang mabigat na katahimikan sa pagitan nila. Puno ng tanong. Lalong lumalim ang mga bitak. Sa loob ni March, nanatili ang pagnanais na ipagtanggol si Paulo. Hindi bulag, kundi dahil ramdam niya ang sinseridad sa mga kilos nito. Isang bagay na hindi niya makita sa mga lasong salita ni Edward. Nakita ni Edward ang reaksyon ng kapatid at lalo siyang nabigo. Nabigo ang kanyang pagtatangkang sirain ang imahe ni Paulo. Sumiklab ang selos at galit sa kanyang dibdib. Ngunit nanatili siyang tahimik. Iniimbak ang puot na parang apoy na naghihintay ng pagkakataong sumabog. Hindi niya matanggap na may ibang lalaking kayang baguhin ang tibok ng puso ni March. Mas masahol pa, napagtanto niyang ang kanyang sariling mga salita ay lalo lamang nagpatibay sa pasya ni March, na huwag maniwala sa mga bulong na sumisira. Pagdating nila sa Batangas, ibang mundo ang bumungad. Ang simoy ng dagat ay nagdala ng alat at pangako ng pahinga. Ngunit bago pa man sila makabawi sa pagod, lumitaw si Randall. May hawak na bulaklak, pilit ang ngiti, tinatago ang matagal ng pananabik. Alam ni Randall na mahilig si March sa mga bulaklak. Matagal na niyang napapansin ang maliliit na detalye, umaasang balang araw ay mapapansin ang kanyang pagsisikap. Ngunit nang makita niyang nakatayo si Paulo sa tabi ni March, nagbago ang lahat. Hinarap ni Paulo si Randall ng direkta.
Matatag ang mga mata. Mariin niyang binalaan, kung sakaling saktan o gambalain si March, hindi siya magdadalawang isip. Hindi iyon hungkag na banta, kundi matibay na pangakong isinilang mula sa malasakit at lumalaking pag-ibig. Sa harap ng ganoong paninindigan, umurong si Randall, pasan ang bigat ng hindi inaasahang pagkatalo at ang mga bulaklak na kanyang dala. Pagkaraan, naghanap si Paulo ng pagkakataong makausap si March nang sila lamang. Nanginginig ang kanyang dibdib sa bihirang emosyon. May dala siyang regalo, isang buke. Hindi ito simpleng handog, kundi sagisag ng pasasalamat at paghanga. Ipinaliwanag ni Paulo, ang mga bulaklak ay para sa tulong ni March sa kumpanya, walang inaasahang kapalit. Hiniling niyang tanggapin ito ng walang pag-aalinlangan. Nag-aatubili si March. Umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang babala ni Edward, kasabay ng takot na baka maling maunawaan ang kilos ni Paulo. Ayaw niyang magkaroon ng bagong gusot o komplikasyon. Para sa kanya, malinaw, hindi pa siya handang tumanggap ng mangingibig. Kailangan niya ng kapayapaan, panahon, upang paghilumin ang mga sugat ng nakaraan. Mahinahon niyang sinabi na marahil ang kanilang pagkakaibigan ang pinakaligtas at pinakamalinaw na hangganan. Ngunit hindi niya maitatanggi ang tuwa sa tuwing nakikita ang pagsisikap ni Paulo. Isang kakaibang init ang sumibol sa kanyang dibdib. Pilit niyang kinokontrol. Naisip niya kung hanggang kailan niya kayang pigilan ito. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa katahimikan ay maraming salitang naipahayag ng walang tinig. Sa huli, tinanggap ni March ang mga bulaklak, hindi bilang pangako ng pag-ibig, kundi bilang pagkilala sa sinseridad at malasakit ni Paulo. Taus-puso siyang nagpasalamat, walang pag-aalinlangan, sa respeto at pagmamahal na ipinakita nito. Para kay Paulo, sapat na iyon. Alam niyang ang tiwala ay hindi maaaring pilitin, kundi pinapatunayan sa paglipas ng panahon. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng araw ng Batangas, naramdaman nilang pareho ang simula ng bagong yugto, puno ng tensyon, pag-asa, at mga pasyang huhubog sa kanilang kapalaran. Samantala, ang palasyo ng pamilyang Thor Campo na sa palabas ay hinahangaan bilang sagisag ng karangyaan. Para kay Nanay Yoli ay isang madilim na bilangguan, puno ng kasinungalingan, lihim, at anino ng takot. Bawat hakbang sa malamig na sahig ay may bigat ng katahimikan, pag-iwas ng mga mata, at pilit na ngiti. Para sa kanya, malinaw. Walang kasapi ng pamilyang iyon ang mapagkakatiwalaan, sapagkat bawat isa ay may tagong dungis, maingat na ikinukubli, upang mapanatili ang perpektong imahe sa paningin ng lipunan. Ang pinakanakakatakot na lihim ay ang kay Nanay Yoli mismo. Sa likod ng kanyang matatag na anyo at tahimik na tungkulin, siya ay biktima ng pang-aabuso ni Sir Gregor Campo. Tuwing gabi na siya'y ipinapatawag sa silid ni Sir Greg, nanginginig ang kanyang kaluluwa, ngunit wala siyang tapang na lumaban. Bawat pintig ng puso ay puno ng takot, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya sa labas ng palasyo. Malamig ang banta ni Sir Greg, kung tatakas siya o lalapit sa pulisya, papatayin ang kanyang buong pamilya. Ang bantang iyon ay parang matalim na kutsilyong laging nakadikit sa kanyang lalamunan. Kaya't palihim niyang nilulunok ang bawat luha. Pinipigil ang bawat sakit at poot. Isang araw, hindi inaasahan, nasaksihan ng ibang mga kasambahay ang isang eksena. Sa tahimik na pasilyo, nakita nilang lumalabas si Sir Greg mula sa silid ni Nanay Yoli. Gusot ang kanyang kasuotan, maputla ang mukha, pilit na matuwid ang tindig. Nagkatinginan ang mga kasambahay, puno ng tanong at hinala ang kanilang mga mata. Ngunit walang naglakas loob magsalita. Ang katahimikan ay naging kasabwat ng kawalang katarungan. Alamang lahat ni Mrs. Rector Campo, asawa ni Sir Greg. Sa tuwing tinitingnan niya si Nanay Yoli, bakas sa kanyang mga mata ang kaalaman at pagkakasala, isang tahimik
Nakumpisal na alam niya ang nangyayari, ngunit wala siyang lakas o tapang upang pigilan ito. Sa loob ng palasyo, katahimikan ang naging pagpipilian ng lahat. Iisa lamang ang batas. Iisa lamang ang tinig na dapat sundin. Ang kay Sir Greg. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lamang mula sa yaman, kundi mula sa takot na itinanim niya sa bawat puso. Ang mga kasambahay ay naging mga anino. Tahimik silang kumikilos, nagkukunwaring walang nalalaman, sapagkat alam nila, isang maling salita ay maaaring magdala ng kanilang kapahamakan. Nanatiling mapagpakumbaba si Nanay Yoli, ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, ay unti-unting lumalaki ang isang panata. Marahil, hindi pa siya makakalaban ngayon, ngunit naniniwala siya, darating ang araw na siya'y makakaganti. Bawat gabi ng pang-aabuso ay lalo lamang nagpapatibay sa kanyang espiritu. Bawat sugat ay nagiging gatong sa kanyang sumpa. Samantala, sa kabilang bahagi ng kwento, dinala ni Paulo si March sa kanilang tahanan. Isang simpleng dalaga na ang inosenteng ngiti at dalisay na hangarin ay agad na gumambala sa tensyong katahimikan ng pamilyang Thorcampo. Para kay Edward, na matagal nang ikinubli ang kanyang damdamin at selos, ang pagdating ni March ay isang banta. Nakita niya kung paano ngumiti si Paulo, kung paano nagbago ang kilos nito, at nagsimulang lumaki ang selos sa kanyang dibdib. Pagkaalis ni March, ipinatawag ni Sir Greg si Paulo ng direkta. Malinaw at walang habag ang kanyang mga salita. Hayagan niyang ipinahayag ang pagtutol kay March. Sa kanyang pananaw, hindi nararapat si March para kay Paulo. Ang pag-aasawa ni Paulo ay dapat sa isang babae mula sa mayamang pamilya. Isang kapantay sa yaman at impluwensya. Hindi isang empleyado, hindi isang babaeng walang pangalan. Tahimik na nakinig si Paulo, ngunit sa loob niya ay nagngangalit ang tunggalian. Paggalang sa kanyang ama sa isang panig, at ang lumalaking damdamin para kay March sa kabila. Sa likod ng kanyang katahimikan ay isang sigaw na hindi marinig, pananabik na makalaya. Palihim namang nagalak si Edward sa pagtutol ni Sir Greg. Para sa kanya, ito'y pagkakataon upang tuluyang maalis si March sa buhay ni Paulo. Ngunit sa loob ng palasyo ng Thorcampo, bawat isa ay nakikipaglaban sa sariling digmaan. Si Nanay Yoli, kumukuha ng lakas mula sa kanyang panata ng paghihiganti. Si A.F. Thorcampo, bilanggo ng sarili niyang takot. Si Paulo, hinahati ng pag-ibig at tungkulin. Si Edward, nilulunod ng selos. At si Sir Greg, patuloy na naghahari sa pamamagitan ng pang-aabuso at takot. Bawat katahimikan ay may nakatagong sigaw. Bawat tingin ay may lihim na digmaan. At sa bawat araw na lumilipas, papalapit ng papalapit ang sandaling sasabog ang lahat ng kasinungalingan, mga kasinungalingang matagal nang nakatago sa likod ng marangyang maskara ng pamilyang Thorcampo.